Hello guys, welcome to my channel, lalo na po sa aking mga subscriber at sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel. Hindi naman po kailangan magbayad, okay, sa subscribe. Kaya po, please subscribe my channel. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng aking video at sa mga nag-subscribe sa akin. Ayan, magkwento lang tayo about dito sa live sa Amerika. Kwento lang po sa inyo yung unang dating ko dito sa Amerika. Ngayon po ay na 9 years na ako magte-10 dito sa Amerika. Kwento ko lang sa inyo kung ano yung first time ko dito sa Amerika. Ako po ay dumating 2014 ng October. Ayan. So, wala sabihin sa inyo, no, pag tayong mga Pilipino, pag naisip natin na pupunta tayo sa ibang bansa, excited, diba? Lalo na narinig mo napunta tayo sa Amerika kasi alam naman natin na lahat ng tao ay dream makarating. Karamihan lang sa mga Pilipino-Pilipina ay gusto makarating dito sa Amerika. Ayan. Unang dating ko dito sa Amerika ay mas culture shock talaga. Iba talaga. Kasi ako po ay nagtrabaho din sa Dubai. Ayan. Una kong dating dito ay fiancé visa ako. Pinitisyon ako nung asawa ko ngayon. Ang unang dating ay talagang ibang-iba yung lugar ng Amerika sa Pinas. Nung una kong dating dito, ang flight ko ay 2 days bago makarating dito sa Amerika mula Pilipinas. Nag-stop pa ako sa Japan. Ngayon ay pwede na yata maging straight. Philippines to America or California. And California to Florida. Yun ang madalas na flight dito. Ngayon, dumating ako dito ay 10 years ago, almost 10 years ago, ay sobrang tahimik pala dito sa Amerika, no? Ibang-iba, sobrang lungkot, lalo na dito sa lugar ko. Ako po ay 4 years, magpo 4 years bago nakapagtrabaho. O 4 years may get, kasi stay pa ako, tapos nanganak ako, diba? Kaya, sobrang hirap. Kaya po, pag kayo pupunta dito ay tatagan lang po ang inyong loob. Sa totoo lang. Kasi hindi na natin maiwasan ang magkaroon tayo ng anxiety or something. Kasi sa sobrang tahimik dito sa Amerika, wala ka talagang friends. Lalo-lalo na dito sa aking lugar. Sobrang lungkot po sa lugar. Kubuti na lang po. At mayroong akong hipag na malapit dito sa amin. Kaya nung nagtatrabaho asawa ko, ay minsan pag pupunta siya sa town, kasi yung town sa amin is 30 minutes. Kaya ang hirap. Minsan lang makapunta sa town for 4 years, mga 5 years. Gano'n ang aking buhay. Pero nung nag-try na akong mag-drive, ayan, kailangan pag pumunta ka dito sa Amerika, at least meron ka ng alam na konting sa pagdadrive. Kasi hindi talaga pwede ang hindi ka marunong mag-drive dito sa Amerika. Kasi ang layo ng mga bahay, ang layo ng town. Yung iba naman nakatira sa city, kaya okay lang mag-bus. Pero yung mga katulad ko na malayo yung mga bahay, ay kailangan talaga na magkaroon ka ng sasakyan para makaalis ka ng bahay. Ayan, share ko lang sa inyong lahat. Ayan po, kaya po kung tayo po ay pupunta sa Amerika, ay be ready. At saka sana marunong na mag-drive para pagdating dito ay meron ka ng alam para sa driving. Ayan, naikwento ko lang. Ngayon po ang buhay sa Amerika. Kaya po, pag pupunta kayo ay be ready sa lahat. Okay? Tatagal lang ang loob. Yun po ay kinuwento ko lang. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you po sa lahat. Sa inyo, lalo na sa mga followers. Please subscribe my YouTube channel for more video. Bye-bye. Thank you.